Mapagpalang araw po mga kapatid, ang inyo pong abang lingkod pa rin, Pastor EJ, at tayo po ay nasa Devotion 44, sa aklat pa rin po ito ni Pastor Rick Warren. Open Doors, at sa ating devotion, ang title po nito ay Wise People Consider Other People's Feelings. So, ating po text sa James chapter 3 verse 17. The wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Tayo po ay pinagpala ng salita ng Diyos. Tagalog po, literal na pag-aasalin, ang karunungan daw po na galing sa langit ay una sa lahat ito po ay dalisay o puro. At ito ay mapagmahal o maibigin sa kapayapaan, considerate o maunawain, submissive, mapagpasakop, full of mercy, puspos ng kahabagan, and good fruit. At may magandang bunga, impartial, hindi nagtatangi, and sincere, tapat at totoo. James 3:17, Santiago 3:17. Ang isa sa pagkakamali po natin bilang mga tao ay madalas nagre-react daw po tayo sa mga sinasabi ng ating kapwa instead doon sa kanilang nararamdaman, bakit nila sinabi yung salita na yun. Halimbawa galit, ay may mga time na nakakabitiw ng salita na hindi naman yun ang kanilang ibig sabihin, kaya lang nasabi ay dala ng emosyon, pero minsan nagre-react po tayo doon sa kanilang sinabi at hindi natin naunawaan bakit nila sinabi dahil hindi tayo nagiging considerate. Kaya ang title po ng ating topic ay yung wise people daw po, yung matalinong tao consider other people's feeling. Kaya kapag matalinong tao po tayo na dig deeper po tayo doon sa ating kapwa, hindi sa kanilang mga sinasabi. Minsan hindi lang magaling magsalita at limited lang yung kanilang vocabulary, kaya kapag nagagalit o naglalabas na emosyon ay hindi minsan maganda sa pandinig. Kaya ang Bible po ay nagtuturo sa atin na maging maunawain at hindi tayo pwedeng maging peace-loving, considerate, submissive, and full of mercy without considering other people's feeling. Kaya kailangan po na maging considerate tayo sa damdamin ng ating kapwa. Lahat ng binanggit na nandun po sa James 3:17 na imposible po ito pag hindi natin na nunawa muna yung damdamin ng ating kapwa. Kaya totoo po na matalinong tao galing, kaya sabi po dito, the wisdom that comes from heaven is first of all pure, puro, kasi nga po ay yung karunungan na binibigay sa atin ng Panginoon ay hindi ito karunungan ng sanlibutan na kapag sinabihan ka ng masama ay gaganti tayo ng masama. Hindi po ganun eh. Yan po ang kaibahan natin sa mga tao na hindi pa kumikilala sa Panginoon. Ang tinitingnan po natin yung puso ng tao. At hindi tayo nagre-react base dun sa sinabi ng ating kapwa dahil ang totoo po niyan, hurt people hurt. Ang taong nasaktan ay nananakit din ng kapwa niya. Kaya ang mas tinitingnan po natin espiritu ng tao, hindi yung kanyang panlabas dahil maaring insecure yan, galit sa mundo, may pinagdadaanan o kaya may matinding problema kung bakit siya hindi mabait, hindi siya considerate din sa iba at mahirap mahalin, mahirap pakitunguhan. Pero itong mga ganitong tao po, ito yung mga dapat na nagiging lalong maunawain po tayo. Yan po yung mahalaga sa atin. At malay po natin tayo pa yung gamitin ng Diyos sa kanilang buhay. Yung mga tao na alipin ng unforgiveness spirit mula pagkabata na lumaki sa sama ng loob ay sensitive po yan. Hindi rin po yan marunong magpatawad at tayo po ay pwedeng gamitin ng Diyos sa mga ganyan tao. At ito po ay mahalaga dahil yung damdamin ng ating kapwa ay kailangan po nating unawain. Kailangan natin na
maging mapagpasensya para hindi tayo kagad nagre-react. Kaya sabi po dito, as you consider their feelings, your goal is to be impartial so you don't repeat their mistakes. Kapag tayo po ay kumanti lang, naging partial tayo, kung ano yung ginawa sa atin, gagantihan lang din natin, parehas na lang po tayo na ganun po yung ating pag-ugali. Pero kailangan po dito ng effort. Parang ito po ay word versus feeling yung words versus feeling. Sinabi kontra dun sa damdamin, hindi naman talaga yun ang kanyang ibig sabihin. Galit lang. Kaya maging considerate po tayo. Kung matalino po tayo ay galing sa Panginoon, yung wisdom po natin. Unawaan po natin yung ating kapwa, at sabi dito, yung mga tinataglay na katangian ng isang matalinong tao ay siya ay maibigin, peace loving, sa kapayapaan, at siya ay considerate, submissive, full of mercy, good fruit, impartial, and sincere, tapat. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon. Tandaan po natin kung ma-experience po natin along the way, siguradong meron tayong mga hard people na makakasama, na mahirap ibigin, at medyo talagang kailangan ng wisdom and favor ni Lord. Ay ito po ang opportunity natin na pwedeng i-activate po natin yung wisdom from heaven. And yung pong wisdom from heaven na yan po yung magbibigay sa atin ng pagiging maunawain sa ating kapwa. Hindi yan galing sa mundo. Kaya pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen.